Amazing morning. Thank you so much, Mentor Ikay, for inviting me in your teams. I think kick off mentoring for this like first week of January. So maraming salamat po Ate Ikay sa dinarami-rami ng mga pwedeng maging guest um speaker. Napili po ako ng Mentor Ikay, so it's a privilege po on my side. And also thank you po sa ating host kanina na yes po, ano po no, natutuwa din po ako kasi syempre meron palang proud din sa akin na kahit ibang team no, they were able to appreciate my journey in this business. So maraming maraming salamat po sa nag-host kanina. Ang galing-galing niyo po no. So sa mga bago din dito, kailangan goal natin mag-host din tayo later on para mag-step up po tayo. Ibig sabihin, pag pinagkakatiwalaan na tayo ng mentor, ibig sabihin, ano na tayo? Tayo na po yung next, no? So, yun po, first of all, magandang umaga at hapon, tanghali po sa ating lahat at gabi. Alam ko po na sa iba't ibang lugar po tayo dito, no? At gusto ko pong batiin natin sa chat. Grabe, napaka-active ng ating chat section. Hello po kala Joshua, Ate Shena, ayan kila Steffi, hello kay Kuya R, yan, yan, thank you Mentor Mayan, salamat po, no? Ayan, kila Ate Ami, ayan, Mentor Limay, yung mga loading natin yan, no? Hello po kala Tita Noemi, hello po. Thank you, John Ezekiel, see you the soonest, no? Hello din kila Ate Maggie. Yes, hello Junlex, ayan. So, dito pala kay lahat. Hello kay Miss Anne, hello. So, ayan, hindi ko na maisa-isa lahat. So, ngayon po ay kumbaga, isa sa mga unang linggo ng taon at syempre, tayo po ay pine-prepare ni Mentor Ikay for the next 300, I think, 360 days of the year. So, kaya may mga lato tayong trainings. So, I'm sure tapos na tayo doon sa mga mindset and also yung mga how to. But right now, we'll talk about the online side of the business. So how can we maximize the online marketing po ng ating negosyo? No? So andito po ako to share with you and hopefully i-prepare niyo po inyong papel at ballpen to take note of that. And also, I will share also some thoughts na pwede niyo pong mapulutan ng aral no, para gawin yung negosyo. Okay? So i-share ko lang po yung aking slide. Ayun po, no? So, my name is Tina. Tama po si Mentor Mayat po, no? So, tama po siya. Ako po ay, yun nga po, no? May mga nahit po akong incentive sa business. Pero, sino po ba ako before ng I Am Worldwide? Okay po. So, kagaya niyo lang din po ako sa mga nanonood dito. Dati lang po akong normal na tao lang din naman kagaya nyo din, di ba? Ako pinag-aaral before sa LPU Manila. Ang course ko po, Foreign Service, not related po sa network marketing, napakalayo po. Pero bata pa lang po ako, marami po nangyari sa buhay ko na naging resulta bakit ako pa naging ito ngayon. Wala na po ako magulang. Bata pa lang po, nakitira na po ako sa iba't ibang kamag-anak. At yun po yung nagbukas ng aking kaisipan sa realidad ng buhay na pag may pera ka, marami kang kamag-anak, pero pag wala ka ng pera, wala ka ng ano po, kamag-anak. Di ba nakaka-relate ba dito? So, naging fuel ko po yun sa buhay na kailangan ko magsumikap, kailangan ko magkaroon ng pera. Hindi po tayo mukhang pera. Medyo lang po, no? Medyo may mukhang pera lang din, no? Pero ang pinaka-goal ko po talaga is, for me, gusto ko pong maging successful sa buhay. Hindi naman pa siya yung parang tipong success is the best revenge, pero parang yung pagkaganon. Hindi mo sa ganun pero ibig sabihin, gusto ko makita nila na kahit din po yung mga bagay na nangyari sa buhay ko, I can become a better person with a heart. No? Pwede ka pa rin may pera, pero meron ka pa rin kabaitan. No? Ayan. So, yun. So, meron ba nag-agree doon? Ayan. Ayun. So, thank you po, Mentor Ika. Si Mentor Ika, naka-open cam. Oh, very good, no? Yung mens natin na nanonood, naka-open cam. So, sa mga iba po dito, I'm sure iba dito kumakain, iba dito may trabaho, iba dito, let's say, may ginagawa. Okay lang. Open cam ka lang. Ang important sa akin, at least, nakikita kita. Okay? So, nung nag-start po ako sa negosyo natin, talagang nag-start po ako from zero. In fact, ilang beses ko po naranasan yan. At syempre, hindi po napakadali ng proseso, no? Pero, yan no, kita niyo po ba yung mga vision board na yan? Sino po may mga vision board na? Yan po, pwede po kayong mag-heart.
Okay, mag-heart po kayo dyan. May mga vision board na po. Kasi kung wala pa, alam niyo ba, isa yan sa mga pinaka-perfect time ngayon po ngayong linggong to para maggawa ka na, para magkaroon ka na ng i-goal mo for this year. Okay? So, gawa ka na niyan kasi yung mga yan, yung mga pinaskill namin dyan, yung iba po dyan nagkatotoo. So, hindi ko po na po siguro sasabihin yung mga ilang achievements ko po kasi nasabi naman na kanina. Pero si Ate Ika, isa sa mga nagtuturo sa atin ng power of goal setting and power of declaration. At isa po sa mga instrumento no, na pwede natin gawin para mapabilis yung ating manifestation po is yung vision board. So next naman po natin dito, yan, ikwento ko lang po sa inyo, no? Ako po yung tipo ng tao na mahilig po akong mag-travel. No, mahilig po talaga akong gumala. Yan po talaga yung parang ano sa akin, parang gustong-gusto kong gawin. Ikaw ba? Personally, ano ba yung mga bagay na gusto mong gawin? Mahilig ka ba sa example, ikaw personally mahilig kang bumili ng mga example, magandang sasakyan, mga branded bags, mahilig ka sa pag-explore, mahilig kang tumikim ng iba't ibang pagkain. Ano bang personal na hilig mo? Comment down below. Para na mabanggit kita. Si Mentor Mary Ann, mahilig mag-shopping. Naku, bagay kayo sa Ayam Worldwide. Ayan o, Mentor Ikay, may mahilig mag-shopping dito. Ayan. Yes, si Mentor Ikay, no? Travel experience. No? Yes, at Ikay, yung sana all nakaka-Europe, no? Kasi sa mga next goal natin, travel din daw. Ayan. Shoes, marami daw shoes si Kuya R. Yan, Ate Doris travel din. Travel at pag-shopping, sabi ni Joshua, Ate Jesseline, travel and shopping. Mahilig magluto. Nako, Mentor Michael, gusto namin yan. Gusto ko ng adobong manok. Ayan, na mayroong itlog at patatas. Okay. Hello kay Kuya Joven, travel and eating. Wow, may foodie din pala dito. Laging mag-grocery. Ayun, sa Ate Annalisa, meron ganun eh. May ibang tao parang, feeling nila po, lagi sila nakaka-grocery. Parang, wow, diba? Parang, ang saya-saya mo, diba? So, yun. Ayan, Mentor Kings Racing, ayun. Mentor Kings, thank you kanina. Ayun, so Mentor Noemi, magluto at kumain po. Ayan, yun yung masarap. Yung magluluto ka, tapos pwede kakain ng luto mo, yun yung masarap. Hindi yung, ikaw na nga yung nagluto, iba kakain. O, wag naman ganun. Okay. Okay, so yun. Next naman natin, so ito po yung mga bagay na talagang passionate ako, mahilig po ako mag-travel. So this year po, unang travel ko po sa Iron Worldwide, for the first time, nakapag-travel po ako sa Japan for free. Okay po. Nabanggit naman yan po yung ibang achievements ko. Pero gusto ko lang tong pakita sa inyo kasi this year, for the first half ng year ng 2023, meron ba dito yung parang 2023 yung parang nung una parang hindi okay? Parang feeling mo parang malas, ganun. May mga ganun ba dito? Ako lang ba yun? Ayan, parang hindi okay. May miling mag-travel talaga, no? Appear tayo mga kaibigan, no? So, yun. So, sa akin parang hindi siya naging okay. Pero the last 6 months ng 2023, isa sa mga pinakamasaya ko yan kasi pangalawang travel ko po, nakapag-travel po tayo sa Hong Kong, nakapag-event din po tayo dyan, no? Nakapag-host tayo ng event. Plus, Taiwan, pero this time kasama na yung core team, no? Sa Taiwan. Kasama ko din po yan sila Mentor Ikay, no? At ibang mga Team Eagles, no? At team ng MVP, halos buong MVP po nagpunta dyan, no? Mga top leaders. Then next is Singapore, ayan. So kasama ko po yun dapat dalawa, pero si Nikki lang nakasama that time. So yun ang si Meter Jerby, o kita niyo. So nakapag-Singapore po tayo and nakapag-Thailand, no? Nitong December, parang natripan ko lang. Sabi ko, gusto ko mag-celebrate ng Christmas ang ako mag-isa. Tapos gusto ko mag-New Year sa ibang bansa. So ginawa ko siya. Naisip ko, Thailand lang. Pero sabi ko, bakit hindi ako magpunta ng Cambodia? So, pumunta ako ng Cambodia. Ayan. So, nakita ko yung Angkor Wat. Yung kilala niyo si Angelina Jolie. Anong movie yon? Yung Lara Croft? Ano ba yun? Nalimutan ko na. Basta yun na yun. So, nagpunta po ko dyan. Ang saya-saya ko. Sobrang saya-saya ko kasi yung mga ganyan, yung mga parang cultural something. Gusto-gusto ko yan. Ayan. Oo, Thailand po. Oo, pag pumunta ka doon sa Thailand, ano na, tataas na yung boses mo. Kasi yung una sawadi ka, maging sawadi ka, gano'n, tataas talaga yung boses mo. Kasi the more na mas mataas, mas gustong-gusto nila. Oo, yes, a mentor limit, kaya kaya nyo, afford nyo na to. So next is, after ng Cambodia, is yun, nagpunta naman ako ng Vietnam. So sa Vietnam, nag-rooftop bar po ako dyan.
Dito ko po naranasan matikman yung pinakamasarap na kape na natikman ko, iced coffee ha, iced coffee po. Dito ko po naranasan na yun, maki-join sa mga foreigners, sa mga tour, no? Ako lang po mag-isang Pinoy. Sabi ko, afford. Kumbaga, nakakatuwa na kasi may Pinoy pala na pwede pala sama sa mga ganito-ganitong mga ano. Tapos wala akong makitang Pinoy. Karamihan talaga, puro mga European mga kasama ko, hindi European, Australian. So, ayun lang, sinashare ko na sa inyo kasi ang ganda ng negosyo natin. Hindi bukod sa kumikita ka, dito ko na appreciate na hawak mo yung oras mo at kahit saan ka magpunta, yung negosyo mo tumatakbo. So gusto niyo ba ma-experience yun? Yung pag na-establish mo yung online presence mo, tuloy-tuloy yung income mo. Sino gusto na ganun? Yung okay yung online mo, tapos kahit saan ka magpunta, kahit mag-work ka abroad, kunyari sa mga OFWs, pero sa ating mga nasa Pilipinas, or nag-for good na gusto mo kahit saan ka magpunta, nagagawa mo yung negosyo. Magpo-provincial marketing ka, nagtoto ka offline, pero yung online business mo tuloy-tuloy yung increase. Hindi ka na uubusan ng pains, kundi pains, hindi ka na uubusan ng benta. So tuloy-tuloy pa rin yung income mo. Sino ang gusto ng ganon? Ayun, lahat tayo. Oo, lahat tayo. Gusto natin ng ganyan, no? Yung oras at yung pera parehas meron tayo. So, yun yung binibigay ng ating negosyo. Binibigay tayo ng oras, magandang kalusugan, at ng pera. So, perfect yung business natin. So, ngayon, ang question is, so, paano natin siya gagawin? Paano ko po siya ginawa? Paano ko po nagagawa na yung online natin tuloy-tuloy, yung income natin tuloy-tuloy, habang hawak natin yung oras at nagagawa natin yung mga bagay natin gustong gawin. So, first is ito. Ayan. So, sa mga nanonood dito, karamihan dito, ito yung common problems natin. No? Number one, wala akong ma-refer. Sino gusto ng ganun? Sino yung gusto? Sino dito yung ganun yung problema? Yung wala silang nare-refer. Sige, tingnan natin yung chat section, no? Ayan. Meron na wala nare-refer. Iba naman dito, hindi mo forte online. Marang feeling mo mas magaling ka sa warm. Sa mga kakilala mo, gusto mo yung kumakausap. Noon na minsan, pero now madami na. Wow. No, congratulations kay Ate Merian. So marami na nag-a-IM, ang dami ko ng kalaban online. Okay, may mga ganun ba dito? Parang lahat kasi nagbo-boosting na eh. Lahat barley binibenta. Parang di ko na alam paano ako mag-stand out compare sa iba eh. Mm. Okay. So, hindi limitado yung market natin. So, yung mindset na natin limited kasi kumbaga very abundant nung negosyo natin. Kasi, number one, yung barley natin, alam niyo bang meron tayong mga ibang kumpanyang kalaban? Pero I am worldwide yung nasa-stand out. Tapos, ang dami-dami nating distributors. Sabihin natin, ang active distributors ng I am worldwide, sabihin natin nasa 10,000. Active yun. Pero, ang market ng Pinas is nasa almost 100 million. So, hindi ka mauubusan ng market. Kagabi nga, tita ko kasabay ko kasi matanda ko ng kasal. Sabi niya, tingnan mo ginagawa mo, ano mo ngayon, business or trabaho mo ngayon? Sabi ko, sa ano po kayo sa Barley? Sabi niya, ay, naghahanap ako niyan. Kasi natatakot ako kasi dami scam online. So, yun, yung tita ko na yung pay-in yun. Ang nangyari na, nagkwentuhan na kami about Barley. So, kumbaga, don't be afraid to share the business to everyone. No? So, yun. Karamihan bumibili lang, okay? So, yun. So, ito yung mga topics natin, iba dito na pakinggan nyo na, iba dito naman, mapapakinggan nyo pa lang. Pero ito, bibilisan ko lang din, pero at the same time, pag-uusapan natin yung fundamentals, yung mga basic. Okay? And also yung about marketing. Okay? So, tandaan natin yung cellphone natin, ito na yung television. Di ba? Dati po, nung bata tayo, naranasan nyo ba pumunta sa kapitbahay para manood? Di ba, kung wala kang TV, pumunta ka pa sa kapitbahay. So, ngayon, ang television na yun, ngayon yung radio. Balita ko nga sa TV, by 2030, wala nang TV. More on, ano na tayo lahat, sa laptop, or ano na, parang hindi na tayo yung talagang broadcasting channel manonood. So, nagda-divert na kasi. So, ngayon, I want you guys to establish your online presence. Kailangan mong galingan sa online. Hindi naman galingan yung word, no? Kasi, pag magaling kasi, iisipin mo hindi ka magaling. Pero you have to be consistent. Pakalagay nga sa chat section, consistent online. Sa negosyo natin, mamaya may kukwento ko sa inyo na isang online marketer na part ng I Am Worldwide at sinare lang naman niya sa amin yung sikreto niya bakit siya namayagpag online. Ano yung ginawa niya at ano yung naging secret niya.
So sabi ni Kuya R, ni ko na magamay ang best stock. Yes. So we need to be consistent. Okay. So, ang goal lang naman natin is makakuha ng prospect, makip natin at makonvert. So, yun lang naman. So, for example, may tinatawag na leads. Pakilagay nga sa chat section, leads. Leads. Leads, ito yung mga taong, for example, meron kang contact number ng kamag-anak mo or meron nag-inquire sa'yo ng barley, meron kang email at number niya. So, yun yung mga leads mo, yun yung mga nag-inquire sa'yo. Pero, hindi natin gusto ng leads. Ang gusto natin is engaged leads. When you say engaged leads, gusto nila nung ino-offer mo. Gusto nila na bumili ng barley, gusto nila magpa-member. Yun yung gusto natin. Lagyan nga dyan sa chat section, engaged leads. Okay? So, ngayon, paano natin makukuha yan? Paano natin gagawin? Okay? So, una sa lahat, ayusin muna natin. Okay, ito, kailangan muna natin ng phone, internet, at ikaw. Okay? So, first is you need to get people's attention. Ang online marketing is like nagliligawan kayong dalawa. Siyempre dito naranasan makipagligawan. So, halos lahat naman tayo, di ba, nakipagligawan. So, I do believe in this type of marketing, it's like getting someone's attention. So, dito nakipag-try makipag-date. Di ba, pa nakikipag-date ka, kailangan dapat tawag doon, you have to, syempre, prepare yourself, no, para makuha yung attention nung gusto mong tao. So, same then with your audience, okay? So, first is you need to dress up. Kailangan dapat, first impression last. Remember, ngayon ang mga employers, especially mga negosyo ngayon, when they hire someone, hindi na sila tumitingin ng resume. What they do, they get the social media and they check your social media. So same thing din sa negosyo natin. Yung mga prospects mo, ang una na tinitingnan ngayon is yung Facebook mo. Okay, Facebook mo or yung social media mo. So parang for example, let's say nakita ko si Ate Malu Canilaw. So na meron kay Ate Malu na wala sa ibang mga members ng ayaw mag-bite. So bakit ako mag-join sa kanya? Bakit ako bibili sa kanya ng barley? Okay? So, minsan kasi ang tao kasi they also want yung taong na-join nila to have a personality. Okay? Personality, hindi lang yung parang ano lang, classified ad section ng Barbie. Gusto nila, parang sino ba si Ate Malu behind the camera? Ah, diba? So, yun. Next naman natin dito, syempre, number one, thumbnail. So, kailangan dapat may malinaw kang picture. Yan. Cover photo. Name mo, kailangan buo, wag baliktad. Details about you. So, yung bio mo, ayusin mo. Tapos, yung intro section mo. So, lagyan mo sa ka nag-aral. Ano yung mga na-attendan mong trainings or ano yung mga social media mo. No? Kasi syempre, yung mga tao, parang unang tanong is, legit ba talaga yan? So, story about you. Pwede kang maglagay dyan ng mga any ideas about you. I-follow mo yung mga BODs natin plus yung lahat ng MVP, no? Na core mentors and also MVP superstars and also yung mga MVP friends. So, i-add po natin. Tayo po ay magtutulungan. No? Ayun, follow na daw po i-full na yung top mentors. Yan. I-follow na po natin sila, no? Tapos, syempre, kung kaya mo mag-invest sa blue check sa Facebook mo, which is 500 pesos per month, mag-invest ka kasi yan po ay investment. So, yun, at least makita ng tao na legit ka talaga. So, syempre, yung Facebook story mo, yan, pinaka-important yan ngayon kasi ang tao ngayon, hindi na masyado sa newsfeed tumitingin, sa story na sila. So, yung story mo, ito yung parang documentation mo of your daily life. Anong ginagawa mo sa araw-araw. So, sino ba for example, si Ate Lenny Dumalagan. Sino ba si Ate Lenny behind the camera? So, nagdo-document siya, nagluluto siya, nagtitimpla siya ng barley, nagpapadala siya sa LBC, so nakikinig siya ng training, so nakikita ng tao consistent siya. So, important yung story, mag-document ka niya. Kasi may mga fans club ka dyan na nanonood, nakaantabay sa'yo. Yes. So yun, proof of legitimacy. So yun, kailangan talagang may blue check and also ayusin yung Facebook natin. And never post anything negative. Kung merong taong may utang sa'yo na hindi nagbabayad, please lang po pag sa Facebook. Oh, Diyos ko Lord, negosyo mo yan. No, sometimes it reflects your personality. So let's say if you post, ito pa, isa pa, yung 299 engagement ring.
So, na po nakapanood na ng issue na yun. Okay. So, yun lang, no? So, no hate post, no? As much as possible, gusto natin positive. Hindi po tayo yung parang, oh, isa positive, ah. Pero syempre, we want to attract someone that reflects the personality of the person that we want to have in our team. So, for example, let's say you want someone na masipag, positive thinker, goal-getter, hustler. So, sino ka dapat sa social media? So, you have to be that person. But if you post something about hate, you post something about chismis, pakikipagmarites, so yun yung ma-attract ng mga tao. So, ako personally, I ask myself, sino ba yung gusto ko maging part ng team ko? Anong klase ng personality niya, paano siya mag-isip? So, dun ko iaano yung posting ko. So, dun ko gusto i-attract yung tao na yun, paano ako mag-post. No? So, yun siya. Ako personally, when I see something negative or very malaswa, I unfollow, ina-unfriend ko, or binablock ko. Okay? So, no thanks. No thanks, but thanks. So, next is clean friends list. So, maglinis pa tayo ng mga friends. Marami ka dyan mga friends na mga Arabo, mga ibang lahi, na hindi naman na active. Iba dyan patay na nga eh. So, pa-unfriend na po. Pagbigay tayo ng space sa mga bago. And some of our friends, okay naman majority of your friends is ayaw mag-vibe. But, um, you have also to allot, syempre yung parang, kunyari, kita mo, parang meron kang friend, parang medyo parang, hindi siya parang quality, no? Parang hindi mo siya nakikita na parang okay na maging qualified na part ng organization mo. So, unfriend mo na or very negative, very malaswa yung mga posts, unfriend mo na lahat yun. Para mag-give space ka sa bago. Okay? Tapos, add ka ng bago, remove ka ng bago. Tapos, give and receive, what you give out, comes back to you. So, pag nagla-like ka, nag-share ka, nag-comment, nag-post ka, yun din yung gagawin sa'yo. Pero pag less lang din yung engagement mo sa iba, yan, pag nag-post ka, o di lang din mag-comment sa'yo. So, yun. Sa mga MVP dito, magsuportahan po tayo. Pag yung mga mentors natin, nag-post, comment tayo. Kahit sticker lang yan, appreciated din ng mga mentors natin. Kasi every time, for example, nag-post si Ate Ikay, nag-congratulate ka, umakit kasi yung post, nag-trend siya. So, syempre, ang mangyari niyan, kung ano ginawa sa mentor mo, gagawin din niya sa'yo. So, lahat tayo interconnected. So imagine mo lahat na dito sa MVP. For example, let's say 100 plus people, nagko-commenta, nagla-like, nag-share sa bawat isa. Lahat ay may tig-iisang daang comments. What do you think will happen? Yung post natin nabubusta, tama po ba? No? Napopost, napopromote, nagtitrend. So, yun yung magandang gawin natin. Ang tawag po dyan is tulungan. So, lagyan mo dyan sa chat section, tulungan. Okay? So, yun po. And if you're not the first, be the loudest. Sa negosyo natin, marami na pong naunang nag-post ng barley, nag-promote na ng Iron Worldwide, pero marami na rin pong mga tao na wala na rin. Okay? So, we don't want to be part of that club. Gusto natin, tayo po yung maging active, especially right now, this is the start of the year. Sa ating 100, marami po sa atin din ngayon, parang kumbaga parang gigil na simulan yung taon. But sad to say, only 20% of this 100% will be the producer of this team. So, yung tinatawag natin 80-20 Pareto Principle. So, ano ba magiging difference ng 20% dito sa 100% ng grupo na to? Yung 20% from the start of the year until the end of 2024, they will be consistent. Na kahit, for example, matumal yung income nila ngayon, or let's say matumal yung mga nagko-comment ng inquiries, they will promise to themselves na from start till end of 2024, they will be consistent. So, ikaw, ano bang gusto mo maging part ng 80% na ngayon lang gigil, o gusto mo maging part ng 20% na gigil and after 2024, may breakthrough sila when it comes to their finances, to their team, and to their career sayang magbayad. Gusto nun. Oh, lahat tayo 20%, kailangan maging part ng 20%. No? So, yun. So, if you're not the first, be the loudest. Ikaw dapat yung pinakamaingay. Paano yung mentor team? Wala pa akong active na downline. Yung mga downline ko ng 2023, nag-inactive sila. Nagsibilyan lang ng bar, nagpa-member lang, then ngayon, hindi na sila active, busy na sila sa work nila. Okay lang. Be the loudest. For example, sa GC ninyo, ikaw yung pinakamaingay, yung i-rest, tahimik, okay lang. Magugulat ka dahil maingay ka palagi, darating yung time, end of 2024, marami na kayo maingay sa group chat ninyo. So, for example, ngayon,
let's say sa social media, wala masyadong inquiries, maingay ka, start of the year, pero naging consistent ka hanggang end of the year, magugulat ka kasi marami na mag-inquire sa'yo, marami mag-join sa'yo, at marami magiging kagaya mo, nag-iinagaya yung ginagawa mo na maingay sa social media. So again, parang karma yan. Pakalagay nga sa chat section, karma. Ayan, karma. No? So what you sow, you will reap. So kung gusto natin ng maraming paying, kailangan natin magtanim ng sipag. Ganun lang naman yun eh. Kung gusto natin ng maraming power leaders, kailangan natin magtanim ng pagtuturo. Huwag kang magsawang magturo. Okay? Kung gusto po natin ng maraming malaking pera, no? Huwag po kayong magsawang mag-aral. Paghusayan po natin ng pag-aaral. Okay? So, yun lang po yan. So, next naman po natin dito is, ayan, IM5. Alam niyo na po yan, no? Prospecting, inviting, presenting, closing, follow-up. So, again, stick to the fundamentals. Pag ikaw ay naguguluhan sa negosyo natin, parang ang dami na kasi method na strategy. May TikTok na, may Facebook, may boosting na, may ano mo yun, may mga bago na mga strategies ngayon. So, pag ikaw ay naguguluhan, always stick to the fundamentals. Okay? Pag ikay nag-stick doon sa basic, mabilis mag-advance. Stick to the principles. Ang principles natin, mag-prospect, mag-invite, mag-present, mag-close, mag-follow up. Dyan ka lang iikot araw-araw. So for example, let's say, si La Mentor Lucia, naguguluhan sila. No? Paano gawin yung negosyo? So, Tita Lucia, simple lang. Sa isang araw, mag-prospect ka, hanap ka ng pwedeng kausapin, ma-share yung negosyo, mag-PM ka sa friend mo, mag-invite, tapos invite mo sa ayaw mag-grad, then i-present mo yung barley natin. So, i-close mo, then i-follow up mo. Ganun lang naman siya kasimple. So, ma-apply mo rin yan sa online. So, yun. Sa una, so digital prospecting. So, syempre, sa negosyo natin, may tinatawag na passive or active prospecting. So, ang tawag po dyan, para sa akin po, ito po yung parang term ko dyan is, yan, no? Ayan, passive, active. So, ang tawag ko po dyan personally is outreach. So, sa passive prospecting, more on like mag magbo-boosting ka sa Facebook paid ads. So okay yan, kung may pera ka, kaya magsunog ng pera, go mo yan, mag-boosting. So itong isang daan na to, kailangan dapat to lahat nag-boosting na sa ads. Hindi na dapat to yung nag-organic, dapat lahat yan nag-i-invest na for online marketing. Okay? Hindi na question yan, no? So, yon. Or pwedeng na, let's say, naggawa ka ng video, no, about sa barley, nag-live, ay, hindi, naggawa ka ng video, so content yun, may nag-inquire, so yun. So, passive yun. Ibig sabihin, meron kang pinut out, meron nag-inquire sa'yo. Yun yung passive. Pero, sa lahat po dito, kung gusto niyo talagang magkaroon ng edge compared sa 80% ng members ng IR Worldwide, kailangan maging mahusay ka sa pagiging active prospector. So active prospector, ito yung tinatawag nating parang warm and cold outreach. So kailangan magaling ka dyan. Sa active prospecting, pwede mo siya gawin ng offline, pwede mo siyang gawin ng online. So for example, meron kang mga friends online, i-PM mo, mga musta ka. Pag meron kang friends sa Facebook, hindi mo kakilala, birthday niya ngayon, batiin mo. Okay? So tapos, daldalin mo, or yung daldalin, no? Build a relationship, and then, isipin mo pa paano papasok yung IM Worldwide. Merong kumpanya, ito lang ginagawa nila. Wala silang mga advanced skills, pero meron lang silang ginagawa na everyday, they chat at least 100 people every single day. Okay? Grabe sipag, di ba? Di ba? Pero, okay sila. So, ito din, sinasabi ko lang sa inyo na wag kayong mag-aantay na bumagsak yung buko sa puno. 'Di ba? Ano pang gawin natin? Kung pwede mong akyatin, kunin mo na yung buko para makakain ka na ng buko. Gets po ba? Mag-aantay ka o maging active ka. So that's my sa inyo. Kumbaga, habang ginagawa yung passive prospecting, example, let's say ako for example, kunwari, nag-travel ako sa Thailand, meron na akong ongoing ads, no? Yung increase ko, tuloy-tuloy siya. Pero kahit andun ako, ang ginagawa ko, every time na may makatabi akong Pilipino, share ko yung Iron Worldwide. So, para siyang ganun. So, sa online din, pwede mo din siyang gawin. So, habang merong ads ka, or meron kang running ads ngayon,
yung online mo, yung basic mo, makakalimutan yan, mag-PM ka sa mga kalala mo. Tapos, ito sa mga tip ko, no? So, ayan, promoting versus prospecting. Example, meron isang araw, sabi sa akin, 13, wala kasi ako masyadong Facebook kasi na-disable yung account ko eh. I mean, nag-build ulit ako ng panibagong FB. Sabi ko sa kanya, ba't hindi ka lumabas? Tapos, prospect ka. Tapos, kunin mo yung FB nila. 'Di ba? Madali kumausap na tao, 'di ba? Kakausap ka lang naman, tapos i-add mo sila sa Facebook. May prospect ka na. Promoting kasi, ang difference naman ng promoting is, ang ginagawa mo is, namimigay ka ng flyers, namimigay ka ng calling card. Ang question ko, nakuha mo ba yung number nila? Nakuha mo ba yung Facebook nila? Friends ba kayo sa FB? Baka hindi. So, hindi na nakikita yung post mo. So, wala rin. So, magkugulat ka yung flyer mo, natapon na lang. No? So, yun. Tagal ko dito. So, yan, sige, ituloy-tuloy ko na. So, ano ba yung mga iba pa nga prospecting, no? So, may tinatawag na warm outreach and cold outreach. So, warm outreach, ito kung bago ka, kailangan po, kung pwede mong i-PM lahat ng mga friends mo online sa Facebook. Kung ikaw po ay may mga kaibigan. Pero nagsabi sa akin ng isang araw, Mentor Teen, tinanong ko siya, ano bang, lahat ba ng PAs mo sa nanggagaling? Sabi niya, kakilala ko po. Ano ginagawa mo? Ano, sinishare ko po sa kanila yung Higher Worldwide, yung sa Barley. So, join sila sa akin. Eh di ate, ibig sabihin, strike mo yun. Kung nag-share ka sa mga kilala mo online, eh, ano na kasi siya eh, OFW from Qatar, nag-for good sa Philippines. Ibig sabihin, doon ka magaling. Huwag mong papabayaan yun. Kung saan ka magaling, for example, nakakapapapingin ka example through boosting or through warm sa Facebook, yung mga kilala mo, huwag mo siya ititigil, ituloy-tuloy mo siya. Habang may ginagawa kang, for example, nagtatry ka mag-live sa Facebook or nagtatry ka mag-cold market, no? Mag-post sa mga groups. Habang nagtatry ka ng bago, mag-stick ka doon sa strength mo na. Huwag ka pa bago-bago. So yan, ito pinakamagandang edge mo dyan kasi pamilya mo na yan eh, kakilala mo na yan, or frenemy mo na yan, no? So you must maximize your prospect list. So kailangan yan i-ano mo, i-maximize mo. Eh, bakit ko siya sinama dito? Eh, pwede mo namang siyang isama sa offline marketing. Kaya ako siya sinama dito kasi ngayon, the way we interact with other people is through online. We connect them via Facebook, through Messenger, or through Instagram. So, bakit hindi mo sila i-PM, right? So, makipag-connect ka. Okay? Next is cold market. So, yun. So, ito yung cold outreach. So, habang ginagawa yung warm market, kung papabayaan yan, yan yung unang step mo para magka-pay-in. Yan yung pinakamadali para magka-pay-in ka. Mag-PM ka sa mga kakilala mo, mga friends mo. Buksan mo yung telepono mo, diba doon yung mga friends mo? Pero sa online, yung mga friends mo doon, mga batch mo ng high school, college, no, nung elementary, i-PM mo lahat yan. Cold market. Sa cold market, ito yung mga hindi mo kakilala. So, pwede kang yan, dito na mag-boosting, pwede kang mag-promote ng opportunity, work from home, para sa mga OFWs, yung Barley, no? Yung sa Barley natin, pwede mong i-attract dyan mga OFWs, mga negosyante na may mga karamdaman. Pwede rin, if you want opportunity for young pro and students. So, ang bottom line dito sa cold market, pwede mo yan i-PM yung mga friends mo sa Facebook na hindi mo naman kakilala talaga. Okay? So, i-focus mo yung warm kasi ito yung pang practice ground mo, yung PM ka. Kasi ito pa no, pag sa cold market, I'll give you one tip. So, wag kang mag-PM ng friends mo na parang, hi, kamusta? Okay. Always, ito pag for example, nakikipag-date ka, ito para at least maintindihan ng lahat, no, yung sinasabi ko para mas magkakaroon ako ng general topic para maintindihan niyo paano ko sinasabi to. For example, you're dating someone, hindi mo pwedeng sabihin na, hi, kamusta ka? Very, okay, kamusta? Okay naman. So if you want to make a lasting impression or you want to break the ice, kailangan mo mag-isip ng something na parehas kayo. So for example, nakita mo sa wall niya, chinek mo yung FB niya, sinistalk mo, taga-Pasig siya. Eh ikaw taga-Pasig ka din. Taga-Pasig ka pala sis. Oh. Or bro, ano pa? Pwede ka rin kunyari birthday niya, batiin mo, no? Para mag-ano ng conversation. So mag-iisip ka ng 2 or 3 na similarity para mag-start yung conversation. So pwede mag-start kung
taga saan siya, yung trabaho niya, or ano yung pagkakaparehas na mag-iisip ka. Kailangan, kasi for example, may nag-PM sa kanya, piniem ako ni, example, ni Ate Ann, piniem niya ako bigla. Tapos, ang nangyari noon is, parang, hi, kamusta? Ignore ko. Kasi, parang, sino ba to? Parang ganun. Pero kung magsasabi kunyari si Ate Ann na parang, taga-Pasig ka pala, Christine. Sabi ko, oo, bakit? So, yun na. So, kasi parang, paano nito nalaman taga-Pasig ako? Eh, nakita niya may post ako. Or yung location ko sa Facebook. So, magsa-start na yung conversation. Okay? Meron pa nga ibang kumpanya ginagawa nila. Kunyari, Perez. Oh, Perez, Hong Kong. Lahat ng mga taga-Hong Kong na Perez, i-chat niya. Uy, Insan! Kilala mo ba ako? Okay. Ayun na, meron ka ng prospect. Okay? So, yun. Next naman natin dito is, yan, digital inviting. So, you have to be creative. Ang goal mo lang is makapag-tap ng maraming tao. Share the business to them. So, pag nag-invite ka, yan, so goal mo makapag-set ang appointment via personal call, DM, or text. So, pinaka-best talaga is personal. Kung kaya, makapag-meet kayo sa opisina. Pero kung siya ay nasa abroad, kailangan ganito, video call. Usually, nakaka-build ng trust pag nakikita yung mukha at naririnig yung boses. Ang tawag po dyan ay audio-visual. Palagi nga sa chat section, audio-visual. Okay? So, pwedeng DM, pwedeng text. Pero yan, hindi ko po yan, So, next is, ayan, pam-pam approach. Ito, more on attention grabber, scene stealer, ayan, no? So, ito naman, ano yung pam-pam approach? So, ito, kung gusto mo mapansin ka ng tao, kahit sino yan, mag-start yun by engaging doon sa mga posts niya. Pwede mo siyang i-chat, pwede mong i-heart lahat ng mga posts niya, pwede kang mag-comment. Alam, literal na talagang papansin ka. So for example, let's say may gusto kang tao, 'di ba? Yung parang tipong ano, para makuha mo yung attention niya na lagi mong gagawin. 'Di ba? Kung saan siya pupunta ka or ano ba? Pero hindi naman yung very creepy or lagi mo siya tititigan. O, 'di ba? Mapapansin ka talaga, 'di ba? O mapapabango ka, mapaganda ka, pa nandiyan siya, tapos ngingitian mo. Literal mapansin ka talaga. So same din also with online, no? So ibig sabihin, kunwari may gusto ka makuha ng tao, for example, let's say cold market, very credible. Let's say sabihin natin influencer siya. Pero hindi pa naman ganun kadami yung followers niya. Pero parang naging friends kayo sa Facebook. Gusto mo siya maging part ng team mo. So, ano gagawin mo? So, i-like mo, i-heart mo, magpapansin ka talaga sa kanya, no? Ang mangyayari noon, kung ano yung ginagawa mo sa kanya, gagawin din niya sa'yo kasi makikita niya lagi yung mga post mo sa Facebook. So, kung ano yung algorithm kasi ni Facebook, pinifavor ni Facebook yung algorithm gusto sa mga taong nag interact sa bawat isa. So, gusto mo mapansin ka niya, so papapansin ka sa kanya. Okay? So, that's it, no? So, next naman natin dito, pwede mo silang i-message. Yan. So, kung sino lagi nila-like mo, yun yung nakakita ng mga post mo. So, for example, walang masama pag puro MVP, tayo po magkakakilala dito kasi ang market mo dito, syempre gusto mo tumaas yung mga post mo. But, kung meron kang prospect at gusto mong maging part siya ng team mo, let's say sa Barley, like mo yung mga post niya, magpapansin ka sa kanya. No? So, that's not a bad term, no? Baka kasi, isip nyo, ay, papansin, parang, parang hindi maganda pakinggan. But, that's it eh. Ganun talaga ginagawa natin. Kahit sinong online marketer, ginagawa talaga to. So next naman natin dito is, ayan. So marami tayong mga approaches like employee, product, business, third party, second opinion. Marami pa pong mga iba't ibang approach. So ito yung mga approach natin. Pwede nyo itong i-screenshot. Okay? Screenshot nyo po ito. Yan. Ito, side hustle. Yan, product or health approach. Pag product or health approach, more on kausapin mo lang talaga. Ako kapag ganyan, pag product or health, more on tinatanong ko anong karamdaman, anong sakit. So for example, kagabi, ang sakit ng kapatid niya is sa kidney. Sabi ko, ayun hindi, mataas ang creatinine. So sabi ko, delikado po yung kidney niya. Sabi ko sa kanya, baka ma-dialysis po. Tapos nagsabi niya, oo nga, pinapadialysis na nga ng doktor eh. Sabi niya, pero yung barley kasi naisip ko, buti na lang maging part ka ng barley. Mag-order nga ako niyan. Hanggang sa naging ano na siya, tuloy-tuloy ng conversation namin and yun nga, mag-join na siya. So, same din sa online. Kung paano ka makipag-usap offline, kailangan ganun din online. As much as possible, talk ka, i-call mo, i-video call mo, mas okay yun. Kung magkalayo kayo. Business approach. No, maraming approach. I-screenshot nyo na lang po yan mga kaibigan. No, so pwede nyo pong i-screenshot yan.
Okay? And third-party approach. Okay? So, yun. So, may kakilala ka ba? Okay. So, in other examples, so pwede nyo po yan i-screenshot. Actually, there's no perfect talaga ng way on how to approach someone. Sabi nga ni Mentor Peach, ang goal mo lang naman is maging curious sila doon sa negosyo ginagawa mo. So, paano mo sila paki-curiousin, no? So, magsasearch sa mga post mo or ano ba yung mga iyan mo sa social media, no? So, next naman natin dito is, yan, yung mga income. So, ikaw, kung kumikita ka, mag-start ka sa mga 500, 1,000 sa isang araw, nakakabenta ka, maging loud and proud ka dyan, i-post mo online. No, 1,000 income for a day, not bad. Nasa bahay lang, naka-shorts, pero kumikita. Thank you, I am magbayad. So parang gano'n, mag-post ka. 'Di ba? Meron pa nga iba dito yung ano sila, yung naka-suit, pero naka-boxer shorts. Pinipicturean niya ng sarili niya araw-araw. Nakakapag-market siya, nakakapag-pay siya ng jade. Kasi ngayon mga tao, curious siya. Sila, ano yung ginagawa niya for a living? Na nasa bahay siya, pero kumikita siya. Pinupost niya yung income niya. So, kung yung sa e-wallet mo, example, maliit ang income mo ngayon, nasa 2,000, 3,000, okay lang din yan. Walang problema dyan. Kasi minsan, ang tao mas naniniwala doon sila doon sa maliit na income compared sa malaki. 'Di ba? Sila Metro EK, may mga experience yan na kahit malaki yung income nila, minsan yung mga ibang tao, since hindi magkasya sa utak nila, hindi sila naniniwala. Kasi nga, hindi kaya ng mindset nila. 'Di ba? Pero yung maliit, pumapasok sa kanila. So, ano ngayon ang mga tao ngayon, alam niyo ba yung mga Pinoy ngayon, very open-minded na to additional income. Kailangan mo lang talaga is talagang i-promote yung business mo. Tandaan mo, ikaw, yes, ikaw. Ikaw ang brand ambassador ng kumpanya. Lagyan mo nga doon sa chat section, brand ambassador. Yes, we do have celebrity brand ambassadors, pero tayo yung pinaka-main front ng kumpanya. Brand ambassador ka ng kumpanya. So, as a brand ambassador, how will you promote yung negosyo natin? No? So, ikaw, brand ambassador ka ng I Am Worldwide. So, kumbaga, meron kang, kumbaga, parang ambag sa kumpanya. No? So bilang face ng I Am Worldwide, bilang artista ng negosyo natin, paano mo si I Am Worldwide? O, diba? So, maging proud ka. Kung ikaw senior citizen ka, na gumaling sa produkto, ipakita mo. 'Di ba? Or humahataw ka, kumikita ka dito, pakita mo. OFW ka, sa ibang bansa ka, ginagawa mo to on the side mo, on the side, maging proud ka. No? Na brand ambassador ka ng kumpanya. No? So para sa akin, lahat tayo brand ambassadors dito kasi tayo yung face ng ngayong mobile. So next naman natin dito is ito. So yan o mga ano lang wala talagang right or wrong approach. So may nag-PM lang, 'di ba? Mars, good PM, Mars, may offer sana ako magandang pagkakakitaan sa'yo. So yun, naset kaming appointment dyan. So wala talagang right or wrong. Ang kailangan mo lang talaga is i-execute. No? Kasi ato mga kaibigan, no? Marami, sabi nga ni Maritoni Fernandez, hindi ko makakalimutan to. Sabi niya, maraming tao magaling magplano, pero ilan lang yung mga tao na malakas yung loob na i-execute yung plano nila. So, saan ka doon sa dalawa? So, pwede naman ikaw naman na magaling kang mag-execute, hindi naging okay yung plano mo, nag-fail, pero pwede mo siya i-assess. Ano yung pwede mong i-improve next time pag nag-execute ka? Do you agree? So, for example, may kakilala ka, pinili mo, hindi siya okay, sayang mountbite, okay lang yun. No? Hindi ka na reject or ano man. Number one, it's a learning opportunity for you para mas ipulido mo yung approach mo. Pero at the same time, hindi pa ready yung taong pinili mo. So, okay lang. Next ka lang. Ng next, ng next, ng next. Ang goal mo lang is ikaw mismo gumaling. Alam mo, ang mali ng tao sa atin, ang mali natin tayo laging humahabol sa pera. Pero ang pera humahabol sa taong magaling or masipag. So, your goal is to improve your skills. Pag yung skills mo, na-improve mo online, gumaling ka to approach, gumaling ka mag-boost, gumaling kang mag-share ng business, min-maximize mo yung online presence mo, matik yung pera to follow siya. Alright? So next naman natin dito, ito, no? So yun, may mga other examples pa tayo dito. Pwede mo to i-screenshot. Um, Ayan, so yan, personalized approach, no? So yan, ito sinabi ko kanina, 2 or 3 na common denominators bago ka mag-start ng conversation. So bakit ito tinuturo sa inyo? Kasi ito yung basic. So for example, let's say ngayon hindi ka nakapag-ads, wala kang ginagawa. May Facebook kayo, mag-PM ka. 'Di ba? So, presenting, pag nag-present ka, simple lang naman. Kung kaya mo i-video call, mas best yan. So yan, katulad yan, no? Ito, may napresentahan kami.
no? Itong napresentahan ko na to, na video call ko lang din yan. Ano na yan, nag 1M na siya na income sa Emerald Byte, no? Na nag-join siya nung last year, April. So, sa sales lang yun, product sales pa lang yun. So, yun, di mo kasi alam di ba? Pa-video-video call ka lang, mali mo yung next na nakausap mo, matulungan mo siya maging milyonaryo. So, pro tip, 1 hour rapport, 10 minutes presentation. So, hindi naman 1 hour pero ibig sabihin ko dito is you have to build the relationship first before discussing yung negosyo natin. The more na magaan loob niya sa'yo, the more na mas um, kampante na siya na mag-join sa business. Ako personally, when I present to someone, I'm making sure number one na mapatawa ko muna, machika ko, or yung siya na mismo tatanong, paano ba talaga yan? Anong gagawin ko dyan? Pag ganun na yung sign, ito na yung cue ko na start ko na yung negosyo, yung pagdi-discuss. Next. So, yan, emotional pull. So, ano ba yung ano niya? Ano ba yung hugot niya sa buhay? So, for example, may kausap ka, no? Pag nag-present ka, kailangan malaman mo, for example, kung OFW, ano ba talaga yung problema niya, no? So, basically, ang problem nila yan, may mga family members sila sa Pilipinas na sinusuportahan, no? Family talaga yung pinaka-ano nila. Di ba mga OFWs tayo po, mga kababayan natin, no? Sa sarili natin, okay na tayo. Pero pag pinag-usapan yung pamilya natin, sila yung priority natin. So for example, ikaw naman ay breadwinner ng family sa Pilipinas, nag-work ka sa Ortigas. Ano bang emotional pull mo? Pamilya mo din naman breadwinner ka. Or ikaw mismo sa career mo, hindi ka satisfied, naghahanap ka ng mas magandang opportunity. So tatandaan mo, lagi mong hahanapin yung emotional pull. No? Ano ba yung hugot ng taong kinakausap mo? So, if you do this on a bad way, syempre kakarmahin ka. But if you will use this to help someone, kasi nga, the reason why we're doing this, you're selling to someone is you're helping them. Kung ano yung alaman nila, kung ano yung gusto nila, you're helping them to make a decision. Number two, demonstrating high value. So, how do you demonstrate high value? So, for example, pag diniscuss yung Jade, ako din, pag in-explain ko yung Jade, ito po 198,800 lang. Yun. So, parang nilalang-lang mo lang yung Jade. Kasi, maliit naman talaga siya compared sa babalik sa'yo. And how do you demonstrate pa siguro high value? So, syempre, yung presence mo, online presence mo, kailangan maganda yung background mo, maganda yung makeup mo and everything. So, kailangan maitaas mo yung negosyo natin, maitaas mo yung business natin. Kasi for example, let's say, nakapambahay ka, naka-first ka, na-explain ka sa online. Syempre, yung kausap mo, kung ano yung explain mo, pang silver lang din yung i-avail niya. So, kung gusto natin ng higher market, kailangan higher din yung ano din natin, yung value natin, no? How we show up sa camera, how we explain yung business, no? So, yun. And next is don't sell the product, sell the experience. So, for example, yung barley, mayaman po sa mga nutrisyon, ganyan-ganyan. Sell the experience, sell the testimonies. Yung mga taong gumaling, yung mga naging testimony na negosyo natin. No? Sa IML Guide, yung compensation plan, maganda siya, di ba? Pero hindi magigets ng tao yan. I-sell mo yung stories. Yung mga taong nagbago yung buhay because of this, yung mga from zero na naging milyonaryo dito, yung mga magagandang story. And ako personally, when I buy something, sinesearch ko muna ano yung story behind nung product na yun or nung service na yun bago ako bumili. So same din sa negosyo natin. Kailangan magaling kang magkwento. Pansin mo yung mga top mentors natin na nasa top, magaling sila mag-storytelling. Because story, masaya. Masaya na yan. Ang hirap, hindi ko alam ang term doon. Basta kung gusto mo magaling magbenta, ikaw, kailangan magaling kang magkwento. Kailangan dapat, alam mo pa paano mo nadadala yung tao on how they imagine, di ba? Paano sila nag-iisip. Kailangan napapavisualize mo sa kausap mo na kung nangyari sa mga tao, ito mangyari din sa'yo. Kung gumaling sila, possible din makatulong tong produkto sa'yo. Kung sila naman natulungan na umasenso, possible ikaw yung umasenso. Kailangan nadadala mo sila. No? Be a good storyteller. Lagyan nyo nga dyan sa chat section, no? Be a good storyteller. Kaya very helpful every time you attend IBPs, trainings, mga events natin kasi nagkakaroon kayo ng mga story na baon eh. 'Di ba? Congratulations pala sa Team Eagles to, meron kayo panibagong diamond no sa
IBC Baguio, no, yung owner ng IBC Baguio, congratulations Ate Igay, no, may next in line diamond na. So, yan, katulad yan, sila Ate Juliet Kid, alam niyo ba yung story niya? Alam niyo ba na before, isa po siyang teacher. O, di ba? Nag-loan din siya, nag-start sa Diamond Bind. Ang bilis na nag-emerald, pero ngayon, diamond na, di ba? So, yun, kailangan yung mga gano'n na maliliit na story, dapat alam mo din yun. Tama ba yun, Ate Igay, yung sabi ko, no? No, tama naman. So, ayan no. So, kailangan alam mo yung mga ganung mga bagay. Next is digital closing. So, sa pag-closing, yan, if credit card, proceed to the website. Ito mga kaibigan, kailangan pag credit card, naku, Diyos ko Lord. Gamayin niyo po ito. Minsan kasi iwan natanong mo sa GC paano mag-pay sa credit card. Ito, kailangan mabilis ka dito para yung client mo hindi mainip na hindi magbayad. Ayan. Tapos, pag online transfer, dictate mo na agad yung account number. Wag nang, yung parang, marami ka pang mga mekos-mekos, yung mga, sige tita, wait lang isend ko po yung, wag na. Tita, i-dictate ko na po yung account number. Ito po, tita, Isasend niyo po ano pong payment nyo, Remitly po ba? Ito na, tita, ano po ko, pa-note po ko dyan ngayon, tita. Ito po yung account number ko, 0, 0, 0, 0. Ayan na. So, isasend na niya. Huwag mong bibitawan yung camera hanggat maaari. Huwag mong isend lang yung payment method mo. No? Kung kaya mo, on the spot, live, nag-uusap kayo, pinisend mo na yung bank account mo para on the spot mag-join sa'yo. Okay? Huwag napapakawalan pag ganyan. Tapos, yun. Ano talaga depende kasi sa'yo kung paano may conclusion din. Pero, wag, ako kasi personally, natutunan ko na wag lang basta ng send ng mga account. Kung kaya on the spot na. So next one natin dito is follow-up. So sa follow-up, we have 48-hour rule. So within 2 days time, pag hindi mo na follow-up yan, wala na. Pwede siguro, ma-follow up pa din after some time, pero kailangan mo tinigilan yan araw-araw. Tapos pag nag-follow up ka, wag lang 2 days. Kung kayo araw-arawin, mas maganda. Okay? So time check tayo. 7:04. Okay, bibilisan ko na lang po, no? So, ito pala sa pagka-follow up, kung kaya mo araw-arawin lahat ng mga inquiries mo, i-follow up mo. Kasi every time na nagka-follow up ka, naalala nila ikaw. Ikaw, naalala ka nila. So, ito yung makulit na nag-PM sa akin palagi about sa barley or about sa opportunity. Ano name ulit ito? Si Joanie. Oh, 'di ba Joanie? Oh, hi. Okay? So yun, no? So merong kumbaga naaalala nila ikaw. So minsan panalo sa sales or sa business natin yung araw-araw nagpa-follow up. Imagine mo yung since day one nag-join ka, hanggang ngayon pina-follow up mo. Tingin mo madami kang pay-in. Tingin mo, yes or no? Di ba marami kang pay-in? Minsan kasi nangyari nawawala. Hindi mo na naka-follow up pa. Pero itong 48-hour rule, ibig sabihin yan, within 2 days, kailangan ma-follow up mo na ma-close mo yung deal. Same then when you're trying to upsell someone. So within 2 days time, kailangan kung na-join na example yan, may copper, gusto mong i-upsell ng jade. Kailangan within 2 days time. Mabagsakan mo na yan ng products, tapos yung sa pag-upgrade para ma-upsell mo agad. Okay? So next, follow up. Ay, hindi. Gusto pala ako dyan. Okay. So pro tip, compile list message and tell them add you on FB, post daily, follow up for future promos. Kung meron kang group chat, mas maganda. No? So either you follow up or they die. Ibig sabihin, i-unfriend ka na lang nila. So sobrang inis sila sa'yo. No? Pero yun, kailangan mo silang i-follow up palagi. So next is 3 types of content: attraction, nurturing, and promotional. So pwede nyo itong basahin, pwede nyo itong screenshot. This is more on like video marketing. Pwede nyo yan So inspirational, about you, pwede ka magsulat, pwede ka gumawa ng video, pwede ka mag-educate. Ano ba yung daily life ng isang member ng Iron Guide? So pakita mo. Educational, pakita mo sa nila. Pagising mo sa umaga, maliligo ka, tapos mag-check ka ng online inquiries, punta ka sa LBC, papadala ka, tapos mag-online ka ng hapon, punta ka ng opisina ng gabi, training ka, and then yun. So, ganun siya. Sa educational, pinapakita mo sila kung sino ka ba talaga. And then promotional. So, for example, let's say, nagpo-promote ng Higher Worldwide, mag-join sila ng, if they want lifetime discount, diba?
So, yun. So, yun yung umiikot yung tatlong content and post mo daily. So, next natin dito is, yan. So, goal mo, pag meron bumisita sa profile mo, ma-attract sila sa'yo. Yung matuwa sila sa'yo, wow, yan pala si ano, ganyan pala si Ate Maria, no? Ayun. Ayun po si Ate Maria. Nalatawa lang ako, no? So, yun pala si Ate Maria, no? Pag part ng I Am Worldwide, no? Sipag pala nito. Sipag pala. Nakakatuwa naman. Ito pala siya, nanay din pala siya, tapos negosyante siya. Tapos ito, nagbebenta pa siya ng barley, tapos marami siya mga pays, sadaka na din ng team niya. Nakakatuwa naman. Hanggang sa maging lead sila. And nag-goal mo maging engaged lead sila. Ibig sabihin, natutuwa sila sa'yo, gusto nila ng ino-offer mo. Then they will become a prospect. And then you can convert them into a member. So that's it. So next naman natin dito is, yun, hindi ako expert. Mentor team, hindi ako forte online. Hindi ako expert dyan. So, syempre, never give up. Great thing takes time. May kukwento ko sa inyo bago tayo mag 1 hour. So, yun. So, ito, pag meron kang, to get more customers and to get more leads, so number one method, ano ba yung ginagawa mo para makakuha ka ng leads? Platform, saan ka ba nakafocus? Sa Facebook, sa TikTok, media, ano bang gamit mo? Video, sulat, or ano? Kung audio man, or kung ano. And volume, gano'ng kadami. Kasi pwede sabihin natin everyday, nagpo-post ka sa Facebook, pero baka nagpo-post ka once a day. Wala mo po sa sabaw ng post yan makakuha ng prospect ka. Okay? So, tinan mo nga for example, si Press AM, araw-araw nagpo-post, di ba? O twice a day, may video na, meron pang post form. So, ganun kasi, kailangan dapat consistent ka and plus, dapat, kung kaya mas marami, mas marami. For example, si Mentor Teach, everyday nagpo-post. Di ba? So, more on inspirational, more on wisdom. And then methods, ito marami tayong mga ways. Pwede kang mag-run ng paid ads, doing outreach, pwede kang gumawa ng content, pwede kang kumuha ng referral. Meron dito isang distributor, nakakakuha siya ng maraming pay-in. Simple ang ginagawa niya. Tinatanong niya, tita, baka meron kang gustong i-refer, gusto yung product natin. Yun lang. Tinatanong niya lang palagi. So, nag-refer naman yung pay niya. So, next is getting new partners. So, when you say getting new partners, ibig sabihin, bago mong direct. Okay? So, ayan. So, before nagla-live ako, sa FB, nag-ads din ako, and I do content. Okay? So, ayan, no, nag-video ko din ako. So, ganun talaga eh. Wala kasing right or wrong. So, platforms, napakadami niya, mamimili ka na lang kung saan ka mag-concentrate. Pero right now, pinaka-effective talaga ngayon is Facebook. And then, yun, you can upload yung mga content mo sa iba't ibang media kung gusto mo ng volume talaga, no? Tapos, yan, no? So, 1 post per day, 1 post per week, 1 post per year. So, saan ka dyan? Siyempre, doon ka na sa per day. Okay, daily. Ito, hinihingi ko to kanina kay Mentor Clinics. Gusto ko to i-share sa inyo. Ito i-share ng ISO before we end. So, focus on helping other people. No? Kasi produkto natin napakaganda. Mabilis magbenta pag ikaw mismo naniniwala ka doon sa produkto na binebenta mo. Okay? Kasi, wala eh. Alam niyo ba ano bang secret para magkaroon ka ng pay-in? Kahit hindi ka magaling. Starts with letter C. Sige, comment down below. Para makita ko kung talagang you're really listening. Ano yung one letter para makapapapain ka kahit hindi ka expert sa iyong magbayad? Starts with letter C. Consistency, which is one of the ingredients. One of the ingredients, consistency. Commitment, consistency. C-O-N din siya, pero yung susunod na letter iba na. Yun. Tama si Mentor Geraldine, conviction. Kailangan may kumpiyansa ka doon sa binibenta mo. Convince ka, sobrang tiwalang-tiwala ka, believe na believe ka sa produkto, or believe na believe ka sa I Am Worldwide. Yung tawag dito ay baliw na baliw ka talaga. Kasi pag baliw ka sa negosyo natin, walang right or wrong sa pag-approach. Walang right or wrong as long as masipag ka. And next naman natin dito is share to at least 10 people a day. So, share mo yung business to at least 10 people a day. Ang question ko, saan kakapag-share ka ba? So, ang tawag dyan is parang prospecting. Na prospect ka to at least 10 people a day, basta malaman nila na may iron worldwide, merong barley, merong opportunity na ino-offer tayo.
Kasi ngayon po ang mga tao ngayon, pag sinabing I am worldwide, open na sila. Ay, ba sa barley? Maganda yan. Kaso nga lang maraming fake eh. Mag-order na lang kaya ako sa'yo. No? So, yun. Next natin dito is build relationship every day. So, how you can build the relationship? Pwede mong, yan, to follow up your prospects, to post on your wall para mas makalala ka nila, and also to engage with them. No? So, next naman natin dito is, when business or health is a topic, people think of you. So, kailangan ganyan dapat. So, for example, sa family namin, pag sinabi yung barley, naalala nila ako. Si team member niya ni yung sa barley. Kumita na nga siya dyan eh. Mayaman na yun eh. Kasi kung di naman. Pero ang bottom line, naalala nila, pag sabi yung barley sa family namin, naalala nila ako. Parang ganon. 'Di ba? I'm sure sa Ate Ikay, sa family niya, talagang sikat na si Ate Ikay, 'di ba? Oh, kasi syempre, magkabahay ka ba na, magka-Lamborghini ka ba naman, 'di ba? Ayun yung barley, yung kay ano, kay ano ba yan? Kay Erica. Ayun. So, kailangan ganun din ikaw. Hindi naman necessarily kailangan yung magandang karesult katulad sa mga mentors natin o katulad kila Ate Ikay, but kailangan mo maging, kailangan malaman ng kapitbahay mo, malaman ng pamilya mo, malaman nila lahat na member ka dito para pag mag-join sila or kailangan nila ng produkto or ng opportunity, ang maalala nila is ikaw. Baka kasi mag-join sila sa iba. Kasi hindi nila alam na ikaw mismo member ka ng IAM Worldwide. Tapos, yun, kailangan maging raving fan ka, attend ka ng events, mga marketing materials sa social media, yan, na-discuss ko na. And also recommendation sa mga friends mo. Uy, member ka na ba ng IM? Oo, para maka-discount ka sa barley, sayang naman. O, pwede mong i-gift yung produkto natin. So, for example, may mga kakilala ka, kamag-anak ka na may pera naman. Tapos, ngayon, let's say, birthday nila, kakatapos na ng Pasko, di ba? Pero mag-isip ka ng way on how you can give yung barley for free to them, di ba? Tapos, i-monitor mo. Kailangan nagagamit nila. Then after, no, pag nagawa sila ng testimony, pwede sila maging member dito. Isa sa mga testimony niyan, si hindi. Si Mentor Poy nagbigay ng barley doon kay Christine, na isang influencer, no, YouTuber. Pero naging jowa siya ni John Matt, Mamorno, no? Pero si John Matt, ang sabi niya, gamitin mo yung barley. Gamitin mo yan, diba? So, yun. Nag-join si Christine under ng Spartans, no? Pero naging jowa niya si John Matt. Ayan. Pero ang bottom line din doon is, kung hindi niregalo ni Mentor po yung barley, hindi mare-recognize si Christine na part kami ng I Am Worldwide or si John Matt ng I Am Worldwide. At naging part siya ng I Am Worldwide, nag-jail package siya. No? Isa sa mga sikat na YouTuber na taga GGS. So, using the products, okay? So, next naman natin dito is marketing. So, ang daming way of marketing like TikTok, free samples, home meetings, Facebook organic, Facebook ads, attraction marketing, ang daming ways. Pero, ayan. Pero, walang maling strategy sa taong masipag. Lagyan mo sa chat section, walang maling strategy sa taong masipag. Lahat yan nag-work. Kaso ang problema nga lang, yung nasabi natin ikay kanina, may version type, sabi niya, consistency. Hindi lahat, consistent. Yun. So next, natin dito, you struggle to believe because you haven't heard what empowers you. Your belief is the fuel for taking action. So kailangan dapat may conviction ka dun sa binibenta mo. Kasi pag meron kang conviction, may kumpiyansa ka, madali pong magka-PE. Madaling magkabenta. Kasi nagagawa nga ng mga bata, online lang eh. Kasi naniniwala sila sa binibenta nila. 'Di ba? Yung mga taga-GGS na nagpo-full time, 'di ba? Benta-benta na sila mano-mano, 'di ba? Pero nakakabenta sila, nakakapagpa-PE sila kasi meron silang kumpiyansa. No? Ayan. So, ito si Julius Bagwisa, no? So, nagbenta lang ng laing, tapos inofera ni Mentor JC Mentor JC and Poy na opportunity. Ngayon, nakamustang na yung nag-offer, naghatid siya ng laing. Parang ganon. I don't know the full story eh. Pero ang bottom line, na-share lang din siya ng Iron Worldwide. Imagine mo yung bata na
naghatid lang ng laing tapos ngayon nakamustang na. So, there is no wrong or right approach as long as you share the business every single day. So next, everything will work out if you put in the effort. Ang negosyo po natin, kailangan, ano po, trabahuhin, kailangan sipagan. Tandaan mo, ikaw versus yung top 40 ng IAM Worldwide, anong difference mo between sa top 40 ng IAM Worldwide? Para kayo may mata, may ilong, may bibig. Anong difference mo? Kailangan mo lang doblehin ang sipag. Yun lang naman ang formula. Alam mo, gasgas na, no? Pero yun lang naman po yung totoo eh. Mas masipag lang naman po yung nasa top 40 compared sa atin. So, ibig sabihin, kung sisipagan din natin, dodoblehin din natin yung action natin, tayo rin po ay makakapasok din sa top 40. Yun lang naman po yun. So, siguro kwento ko na lang sa inyo, no? So, familiar ba kay Krisha Venancio? Familiar? Yung TikToker, no, na part ng I Am Worldwide na ngayon parang top 2 siya overall, no, sa direct sales dun sa Barley, no? And also, part na rin siya ng 10M Club ng I Am Worldwide. So, nakakwentuhan namin siya. Nag-share siya last time sa amin noong December. Alam niyo ba kung ilan ang DR niya? Ask me how many. How many DRs meron siya? Yun. Ang DRs niya po ay 500 plus. 100 plus total DRs niya, pero nung year ng 2023, meron siyang 400 DRs for 1 year. So, ibig sabihin, so, sabi niya sa akin, alam niyo, ngayon, hindi na ako nagko-focus sa team income, yung income ng grupo. Kumbaga po, merong team income, edi thank you, meron akong additional income, taray no additional income. Pero ngayon, ang focus ko is more on personal production. Nakita niya sa amin. So, tinanong ko siya, paano mo nagawa yun? Kailangan ba mag-live ng mag-live? Kailangan ba marami kang content sa isang taon? Sabi niya, hindi. Ang ginawa lang daw niya, personally, is dinefine niya for herself ano yung ibig sabihin ng success. So, sa kanya, ang number one definition ng success, alam niyo kung ano yon? Nasabi na ni Mentor Ike kanina, starts with letter C. Ano po? Consistency. So, for her, ang definition ng success is consistency. So, ibig sabihin, sabi niya, kaya lagi po na yung schedule niya. Kasi ang goal niya, everyday, makakuha siya ng bagong DR. At sa kanya, today, for example, today, let's say, nakapag-post ako, nakapag-boost ako, or let's say, nakapag-live ako, or kung ano man, pag nagawa ko to, successful na ako. Kasi, naging consistent ako. So, sa mga nanonood dito right now, so if you're listening right now, marami tayong mga ideas right now. Maraming mga ways on how to get prospects. Maraming mga advanced strategies dyan. But the question right now is, are you consistent? And right now, alam mo na lahat. Naturo ko na lahat sa iyo eh. Kumbaga, i-execute mo na lang. But the question here is, ilan lang ba dito yung magiging consistent from day 1 up to day 365 ng 2024? Kasi secret siya, nag-decide lang naman siya last year. Alam niyo ba ng December? Kwento ko sa inyo, no? Bagong taon siya nang siya lang, hindi siya umuwi sa family niya. Kasi last year, December, hindi siya doing okay financially. Hindi siya okay. So, para ma-hide niya yung problems niya from her family, she decided to stay in Manila. Wala nakakaalam noon. Pero what she did is she promised herself from start of that January hanggang end ng year na yon, I will be consistent sa kung anong gagawin ko. Eh, sabi nga sa kanya ni Press, kailangan kung may gift ka, kailangan mong ilabas yun, kailangan mong i-unleash yun. So that's what she did. So for the whole year, ang ginawa niya, nag-focus siya sa personal production niya at naging consistent siya. And after 1 year, kumbaga, favor upon favor, grabe, no? Sa barley pa lang alone, ang sales na sa 10 million na. 10 million pesos. Hindi pa yung kasama yung income niya sa IRM, which is 10 million. So, 10 plus 10, magkano na yon? 20 million.
'Diba? So, everyday pa yan, nag-accumulate pa yan kasi may mga benta pa siya everyday and may mga paying siya. So, right now, nagkwentuhan kami, sabi niya, goal ko ngayon, this 2024, ito yung, ano ko, kailangan meron ako mga sapphires na bibuild the next step. So, yun, no? So, kung nangyari sa kanya, from a situation na almost negative, it turned out to something positive. Hindi naman naging instant eh. Hindi naman isang buwan naging okay siya agad. Hindi. It took her almost 1 year. So kung ikaw, kung gusto mo rin maging kagaya din niya, wala naman siya sinabing sikreto. Alam naman natin lahat ng sikreto ng bawat isa dito paano tayo nag-market. But one thing that separates the winners from the average is the consistency. So yun lang mga kaibigan. Hopefully may natutunan kayo sa aking sharing. And that's it. Thank you so much.